Bilyonaryo, dating Senate President, halos naging Pangulo ng Pilipinas, ngunit sa likod ng kanyang napakalaking imperyo ay mga kontrobersyang paulit-ulit na bumabalik mula sa mga aligasyon ng conflict of interest hanggang sa mga paratang ng land grabbing na mariin namang itinanggi ng kanyang kampo. Siya ba ay isang huwarang negosyante o isang makapangyarihang personalidad na patuloy na hinahabol ng mga kontrobersya? Ito ang buong kwento ni Manny Villar. Si Manuel Manny Villar Jr. ay ipinanganak noong December 13, 1949 sa Tondo, Maynila. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang ama ay isang empleyado ng gobyerno habang ang kanyang ina ay nagtitinda ng hipon at isda sa Divisoria upang makatulong sa kanilang kabuhayan. Madalas niyang ikwento na ang hirap ng kanilang pamumuhay ang nagtulak sa kanya upang magsikap. Bata pa lamang ay nasaksihan na niya ang kahalagahan ng pagtitipid, sipag at tiyaga, mga prinsipyong sinabi niyang naging gabay niya sa negosyo. Nag-aral siya sa University of the Philippines, Diliman at nagtapos ng Business Administration. Kalaunan ay kumuha rin siya ng master's degree. Pagkatapos ng kolehiyo ay nagtrabaho muna siya bilang accountant. Gayunpaman, alam niyang nais niyang magkaroon ng sariling negosyo. Hindi naging matagumpay ang una niyang negosyo sa seafood delivery. Nalugi siya at kinailangang magsimulang muli. Noong 1975, gamit ang humigit kumulang 10,000 na puhunan, bumili siya ng 2 second-hand na truck at nagtayo ng maliit na sand and gravel hauling business. Habang naghahatid ng materyales sa iba't ibang construction site, napansin niya ang mabilis na pagtaas ng demand sa pabahay. Dito niya nakita ang oportunidad na kalaunan ay magpapabago sa kanyang buhay. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Noong 1977, itinatag niya ang Camela Homes. Mula sa iilang proyekto, mabilis itong lumawak at naging isa sa pinakamalalaking housing developer sa bansa. Kalaunan ay nabuo ang Vistaland and Lifescapes na nagpalawak pa ng kanilang operasyon sa iba't ibang lungsod at lalawigan. Hindi lamang sa pabahay nagtapos ang kanyang negosyo. Itinatag din ng Villar Group ang Crown Asia, Brittany, Lumina Homes, Vista Estates, Vista Malls, All Home, All Day Supermarket, Coffee Project, Dear Joe, Bake My Day, Streamtech, Prime Water, All TV, at iba pang negosyo. Isa sa kanilang pinakamalaking kasalukuyang proyekto, ang Villar City, isang malawak na mixed-use development na pinaplanong magkaroon ng residential communities, business districts, commercial centers, paaralan, ospital, at entertainment facilities. Nag-anunsyo rin ang grupo ng plano para sa isang integrated resort project na may hotel, retail, entertainment at casino components bilang bahagi ng pagpapalawak ng kanilang tourism at leisure business. Habang lumalaki ang kanyang negosyo, pumasok din siya sa politika. Noong 1992 ay nahalal siyang kongresista. Noong 1998 ay naging Speaker of the House of Representatives siya. Noong 2001 at 2007 ay nahalal siyang senador at noong 2006 ay naging Senate President. Noong 2010, tumakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa mga unang buwan ng kampanya, ilang pre-election surveys ang nagpakitang kabilang siya sa mga nangungunang kandidato at sa ilang pagkakataon siya pa ang nanguna. Marami ang naniwalang may malaking tsansa siyang manalo. Ngunit nagbago ang takbo ng halalan matapos ang pagpanaw ni dating Pangulong Corazon Aquino. Lumakas ang suporta kay Noynoy Aquino na kalaunan ay nahalal bilang Pangulo. Kasabay ng kanyang pagangat ay ang paglitaw ng mga kontrobersya. Isa sa pinakamalaki ay ang C5 Road controversy noong 2008. Inakusahan siya ng ilang kapwa-senador ng umano'y conflict of interest kaugnay ng realignment ng C5 Road Project. Ayon sa kanyang mga kritiko, maaring nakinabang ang ilang real estate developments na konektado sa kanyang negosyo. Dahil sa laki ng usapin, nagsagawa ang Senado ng investigasyon at naging pangunahing balita ito sa buong bansa. Mariing itinanggi ni Villar ang mga aligasyon at sinabi niyang may motibong politikal ang mga ito. Wala ring pinal na hatol ng korte na nagpatunay na nagkasala siya kaugnay ng isyong ito. Bukod dito, naging paksa rin ng debate
ang umano'y conflict of interest dahil sa sabay niyang pagiging negosyante at opisyal ng gobyerno. May mga grupo ring nagparatang ng land grabbing at nagbanggit ng mga usapin tungkol sa land conversion sa ilang development projects. Itinanggi ng kampo ni Villar ang mga aligasyong ito at iginiit na ang kanilang mga proyekto ay sumusunod sa mga umiiral na batas at regulatory requirements. Wala ring pinal na desisyon ng korte na nagpapatunay ng pananagutan niya sa mga paratang na iyon. Naging laman din ng mga reklamo ang ilang proyekto ng Camella Homes. May ilang homeowners na nagbahagi ng mga hinaing tungkol sa umano'y tagas ng bubong, bitak sa pader, drainage issues pagbaha, mabagal na turnover ng unit, warranty repairs at customer service. Sa panig ng kumpanya, sinabi nitong mayroon silang mga mekanismo upang tugunan ang mga reklamong ito. Naging paksa rin ng mga ulat ang Prime Water matapos magreklamo ang ilang consumers at lokal na pamahalaan tungkol sa umano'y mahinang water pressure at pagkawala ng supply ng tubig sa ilang lugar. Sinabi naman ng kumpanya na patuloy itong namumuhunan upang mapabuti ang infrastruktura at kalidad ng serbisyo. Sa paglipas ng panahon, naging paksa rin ng pampublikong debate ang lawak ng negosyo at impluwensiya ng pamilya Villar. May mga kritiko na nagsasabing dapat bantayan ang posibilidad ng conflict of interest kapag maraming miyembro ng iisang pamilya ang may malaking negosyo at sabay na humahawak ng pampublikong posisyon. Sa kabilang banda, paulit-ulit na sinabi ng pamilya Villar na ang kanilang mga negosyo ay pribadong pinamamahalaan, sumusunod sa batas at itinatanggi nila ang mga aligasyong ibinabato sa kanila. Sa kabila ng mga kontrobersya, nanatili si Manny Villar sa hanay ng pinakamayayamang Pilipino sa iba't ibang international billionaire rankings. Ang kanyang yaman ay pangunahing nagmumula sa real estate, retail, utilities, media at iba pang negosyo ng Villar Group. Ang eksaktong halaga ng kanyang net worth ay nagbabago depende sa presyo ng mga stock at halaga ng kanyang mga kumpanya. Matapos ang mahigit 2 dekada sa serbisyo publiko, sinabi ni Manny Villar natapos na ang kanyang karera sa elektibong politika at wala na siyang planong muling tumakbo sa anumang posisyon. Sa halip, nakatuon na siya sa pagpapalawak ng kanilang mga negosyo. Samantala, nananatiling aktibo sa politika ang ilan sa kanyang mga kapamilya, kabilang sina Mark Villar at Camille Villar. Hanggang ngayon, hati pa rin ang pananaw ng publiko tungkol kay Manny Villar. Para sa kanyang mga taga-suporta, siya ay isang ehemplo ng sipag at tiyaga, isang batang lumaki sa Tondo na nagsimula sa maliit na puhunan at nagtayo ng isa sa pinakamalalaking business empire sa bansa. Para naman sa kanyang mga kritiko, ang kanyang pangalan ay mananatiling kaugnay ng mga kontrobersyang naging bahagi ng kanyang karera. Anuman ang pananaw ng bawat isa, hindi maikakaila na si Manny Villar ay isa sa mga pinaka-impluensyal na personalidad sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang kwento ay kwento ng pagbangon mula sa kahirapan, pagbuo ng isang napakalaking negosyo, pagpasok sa pinakamataas na antas ng politika, at pagharap sa mga kontrobersyang patuloy na pinag-uusapan hanggang sa kasalukuyan.